na rin natin mga kababayan dahil bukas ay magsisimula na po ang impeachment trial ni Sara Duterte. Sana nga lang po ay hindi po ito magkanda delay kung sasabay po ang warrant of arrest nitong si Rodante Marcoleta. Pero ang balita mga kababayan, ang uunahin po ay yung death threat na ginawa ni Sara Duterte dito kay dating Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Relisa Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Alam nyo ba na itong si Sara Duterte, paulit-ulit po ang kanyang pagkumpirma, no, na siya po ay nag-hire ng isang birador. Aray ko. Naalala nyo po nung mga nakaraang araw, nung kahit nung dati, balikan natin, ang kanilang depensa ay wala naman, sabi nila, ito naman daw ay conditional threat. 'Di ba? Tapos, syempre, naging usap-usapan yan, yung sinasabi nila, parang hindi abogado, wala naman sa batas na conditional threat. 'Di ba? A threat is a threat, sabing ganun. Ngayon, mga kababayan, along the way, tapos, ang nangyari, noong dumating na po ang article of impeachment sa Senado, mga kababayan, makalipas ang 2 taon, ay ang kanila mong ginamit na depensa ay ito daw ay part ng freedom of speech. Ito daw ay, mga kababayan, sila daw ay protektado ng batas dahil ito daw ay kanilang opinyon. Kailan pumapasok na ito ay isang opinyon na ikaw ay may kausap na isang birador or assassin, mga kababayan, para pumatay ng isang tao? Aray ko. At ang gagamitin pala ngayon ng prosecutor team or prosecutors, mga kababayan, ay itong video ni BP Sara Duterte Aray ko. ng kanyang paulit-ulit na pag-amin at pagkumpirma. Ito po, pakinggan natin. I already asked a person a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Okay, so maliwanag dito mga kababayan. Ang okay. So ano bang konteksto nitong balita na to? Okay? So ayon dito sa lumabas To take na revenge. sorry. Sa balita na to mga kababayan, marami ang nakakita nung tawag dito, yung pag-uusapan, yung script mga kababayan, no? Kung paano sisimulan ng prosecutors yung laban. Hinggil po dito bukas. So, itong si Sara Duterte, dapat makonvict. She should be convicted, mga kababayan. No joke yan, di ba? Her assassination threat was not a joke. Hindi yan joke eh. It was serious and planned and executed, consummated or finished na lahat ng acts. Bakit? Dito sa video na pinarinig ko po sa inyo, Ma'am Monet, sinabi niya, di ba, na may kinausap na talaga siya at ito ay isa sa mga katibayan. Di ba? Hindi mo pwedeng sasabihin na to ay freedom of speech. Aray ko. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay mga kababayan na we are protected. No? Hindi mo pwedeng sabihin na galit lang ako. Nakipag-usap ka na eh. Kumbaga kumontrata ka na eh. Ang tanong niya lang doon sa dulo, mga kababayan, ang ano daw ba ay ang pagbabanta coming from a grave, mga kababayan, or revenge from grave is a crime, 'di ba? Sabi ni Sara Duterte. Hindi naman 'yun dun eh. Unang-una, Sara, wala ngang tinatawag na conditional. 'Di ba? So nakipag-usap ka sa assassin, syempre, don't expect na merong black and white. Walang ganon.
walang papayag na assassin, oy bayaran mo ko, pero magpirmahan tayo. Kailangan nandyan ang pirma mo, kailangan nandyan ang signature mo, kailangan nandyan ang fingerprint ko. Aray ko. Di ba walang ganon? So huli sa ano dito, mga kababayan, pasok sa banga. Sara Duterte reaffirm assassination remarks. Di ba? Sabi niya, I already asked a person to take revenge. Oh, mga kababayan, Vice President Sara Duterte did not retract her remarks. Walang walang remorse. Walang remorse. Hindi niya binago ang kanyang mga sinabi, mga ka-GP Natics, di ba? From the time na siya po ay nagwawala doon sa Congress, nung si Zuleika Lopez po ay dinitain. Di ba? Yung kanyang remark, hindi niya binago yan. Same na same pa rin ang kanyang mga binanggit. Sabi niyang ganon, mga kababayan, I already asked a person to take revenge. So therefore, tapos na, consummated na yung pinag-usapan nila. 'Di ba? Nag-uusap na sila nangyari na yung pag-uusap. Nangyari na yung kasunduan. Hindi pa nga lang nangyayari yung crime. Pero yung crime ng pagpatay, pero nangyari na yung ikaw ay mag-hire is already, mga kababayan, would you agree? Na yung pag-hire mo, pakikipag-usap mo sa isang birador or assassin, is already a crime? 'Di ba? Would you agree, guys? Na yung ikaw ay nakipag-usap sa tao, nakipagkasundo ka, although hindi pa consummated yung pagpatay, no? Aray ko. Ayun ay isang maliwanag na po na isang krimen. 'Di ba? Oh, nag-promise na lang isang killer. Sabi pa rito, mga kababayan, in which she claimed that she had instructed an assassin to kill President Marcos, First Lady Lisa, and former House Speaker. 3 days later, ito yon, November 26, yung video na yan, Duterte reiterated those remarks during an interview when asked about her earlier statement. Duterte, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So my question now to the administration is revenge from the grave a crime? 'Di ba? Walang revenge from grave. Aray ko. Walang ganun. Mangkukulam lang gumagawa nun. Aray ko. 'Di ba? So, but you already talked to a person, sabi ni Duterte, di ba? Yes! Oh, ni-reiterate niya pa, oo! Di ba? Ayan, ulitin ko lang, mga kababayan. I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person. Yes. No. Di ba? Umamin siya. But you already talked to a person. Yes. Aray ko. Di ba? Yung pakikipag-usap, pag ikaw ay, mga kababayan, nakipagkasundo na sa isang birador, crime na kaagad yun. Aray ko. Di ba? So, palagay ko, mga kababayan, doon sa mga hindi nakakaalam, kaya po ito ang inuna o uunahin sa pagdinig ng impeachment trial. Ito kasi yung madali na intindihin. Ito yung pinaka, kumbaga, mga kababayan, talagang masasabi natin, hindi nyo papahirapan, hindi kailangan pahirapan yung mga sarili natin. Maging ang ordinaryong Pilipino ay maiintindihan kaagad ang pagbabanta ni BP Sara Duterte. At wala po sa batas ang mga kababayan revenge from grave. 'Di ba? Walang ganon. Walang tawag dito conditional threat. A threat is a threat. At ang nagpatibay dito, you already talk to a person to kill. 'Di ba? President Marcos, First Lady Lisa, and former Speaker Martin Romualdez.
So therefore, mga kababayan, may hulog si BP Sara dito. At ang kanyang paulit-ulit na pag-amin, ang kanyang hindi pag-retract ng kanyang mga sinabi, walang remorse. Mga kababayan, wala talaga as in remorse. Wala pong halo dito na siya po ay nagsisisi sa kanyang mga sinasabi. Maliwanag po ang kanyang intention to kill. Diba? Intention. To hurt someone. Revenge is not a crime but instructed a criminal to kill 3 individuals is a crime. Ma'am Vivian de Vera, ang revenge, kapag ikaw po, okay, kasi hindi pa consummated yung revenge, okay? Hindi pa consummated yung revenge. Hindi yan crime. Pero pag ang revenge ay consummated na, napatay mo na, 'di ba? Revenge is a crime. 'Di ba? Dahil magiging murder na siya. Mag-escalate na siya, 'di ba? Pero yung when you already talk to someone, instructed someone to kill those people, bang usapan na 'yon. 'Di ba? It is already a crime. At ang mga bali-balita ko, mga kababayan, yung, ewan ko kung kumpleto na yung development, mukhang nasa paligid lang din ni Sara Duterte, yung mga nakausap niya. Di lang natin alam kung sino, di ba? Ayaw pang banggitin. Siguro hindi pa kumpleto yung development. Pero makikita natin yan bukas. Malalaman natin kung talagang kumpleto na yung investigasyon ng NBI, kung sino yung tinutukoy nila. No? At isa pa, tama po kayo, Commander Churba. Dahil yung sinabi niya, no joke. No joke. Diba? Ibig sabihin, idiniin niya pa yung kanyang mga sinabi. Sa pagsasabi ng no joke, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagbibiro. Tama, Sir Nelson Solina. Bobo lang ang hindi nakakaintindi. Aray ko. Diba? Kahit grade 1, mga kababayan, ang tinapos mo. Kahit matatanda na hindi nakakaintindi sa batas, ay mauunawaan ang isang pagbabanta ay masama. Diba? Lalong-lalo na kung ikaw po ay nakipag-usap sa isang mamamatay tao. Okay? Maliwanag yan. Mismong video mo, BP Sara Duterte, ang magpapahamak sa'yo. Mismong video mo na nakuhanan, nagpa-interview ka, na paulit-ulit ang iyong pagkumpirma, walang pag-retract, walang remorse sa iyong mga sinabi, sigurado, magagaya ka kay Marcoleta, may hulog sa balde. Aray ko. May kaso na rin tong plunder mga kababayan. Okay? Ito naman ang pag-usapan natin. Siguro hindi bobo pero katangahan yon. Correct? Aray ko. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan.